Hello guys, kumusta kayo? Medyo matagal na panahon din na medyo hindi seryoso ang aking mga content at ngayon ay gusto ko namang magseryoso uli ng aking content sa pagkakataong ito. Ay gusto kong mag-share ng aking isang proposal ko sa BERP, sa DepEd NCR ay na-approve, no? So na-approve siya. Ang title ko ay Hakbang Module Manual sa pagtuturo ng pagbasa sa Filipino. So natapos ko na siya and na-submit ko na ang resulta. Positibo naman ang naging resulta, no? May significant difference talaga yung paggamit ng material. So may dalawang grupo akong ginamit, may control group, may experimental group. So dito sa experimental group, so may significant difference, ibig sabihin epektibo yung ginamit na material. Ngayon, hindi ko bibigyan focus ang tungkol sa action research. Binigay ko lang po ito na backgrounder ninyo na ito po ay resulta ng aking action research. So ang Hakbang Module Manual ang gusto kong i-share sa inyo ngayon. Pero guys, itong isi-share ko ay parang ano lang, IV lang, patikim kumbaga. Hindi po lahat-lahat pa ito ay ipapakita ko, no? So ano lang, parang patikim lang, IV lang, kumbaga ganun, no? So pauna lang, may mga kasunod pa po ito. Okay guys, kaya ko ito ibinabahagi po sa inyo ngayon kasi itong araw na ito, June 9, kick-off ng Brigada Eskwela, nagkaroon po ng exhibit ang DepEd NCR sa Pasay, if I'm not mistaken. At ginamit po ito, isa po itong Hakbang Module Manual sa kanilang in-exhibit ng SDO Marikina. Kaya most probably marami na po ang nakaalam nito. Marami na po ang medyo nagka-interest kasi namigay sila ng leaflets, may QR code, then nakalagay po doon yung description. So nag-decide na rin po ako na sige, i-share ko na, iba-vlog ko na po ito kahit papaano. So pakinggan nyo po, baka sakaling makatulong lang, baka magka-interest po kayo. Ang Hakbang Module Manual ay isang learning resource para sa mga guro at mga magulang sa pagtuturo ng pagbasa. At ito ay kabilang din yung pagpa-follow up ng mga magulang, pagtuturo ng pagbasa sa kanilang mga tahanan. Alam naman natin na ito ay clamor o kailangan talaga ng mga guro at ng mga magulang, lalo na ng mga guro na wala talagang background sa pagtuturo ng beginning reading o pagbasa sa Pilipino man o Ingles. Lalo naman po ang mga magulang. So ito pong module manual na to ay makakatulong po ito sa kanila. Ang description ko nitong Hakbang Module Manual ay ganito. Hakbang Module Manual is a learning resource for both teachers and parents in teaching reading, follow-up reading lessons at home. It consists of 10 doable module manual with specific activities, specific steps, and guide on how to teach reading in Filipino encompassing English. So malaking tulong po ito sa ating mga kaguruan at mga magulang na wala pang gaanong karanasan, kaalaman o kasanayan sa pagtuturo ng pagbasa sa Pilipino at patungo na rin sa Ingles. At ito pong module manual na ito, sabi ko nga, makakatulong ito sa mga magulang because novice or non-expert teachers and parents with zero knowledge in teaching reading can easily perform the steps and tasks using the material.
So sa tulong ng module manual, ng material na to, matututo silang magturo ng pagbasa. Dahil ang module manual na ito ay madaling sundan ang mga gawain, ang mga steps, no, o hakbang paano matutulungan ang mga bata sa pagbasa. Embedded then in the resource is an original and alternative approach in teaching reading. So ito po ang pinaka masasabi kong maganda dito and advantage. Yung module manual kasi madaling gawin, no? Pero itong embedded sa resources na to na approach, no? Ito ang medyo mahirap pag-isipan pero naisagawa. So malaking tulong po ito, no? Kasi embedded sa material ang original and alternative approach in teaching reading na gawa po ng inyong lingkod. At sa tulong at tawa ng Diyos ay nabuo ko naman. Kaya nagamit ko siya sa aking action research. At ito pong approach na to sa pagtuturo ng pagbasa ay tinawag kong hakbang approach. So kaya dito sa hakbang module manual ay embedded ang teaching or approach in teaching reading na tinawag kong hakbang approach. Ngayon, ano itong hakbang approach? Ang hakbang approach ay pinakahuluganan ko po ng ganito. Hakbang is a developmentally appropriate and comprehensive yet simplified approach to teaching reading, focusing on oral language, reading, and literacy in Filipino towards English. Ang hakbang approach ay developmentally appropriate. Ibig sabihin, wasto ang pagkakasunod-sunod ng mga gawain, steps, at technique sa pagpapabasa mula sa madali patungo sa mahirap. Komprehensibo din ito, ngunit sinimplified natin, pinadali natin, ginawa nating practical, no? Yung mga approach, kasi pag sinabi kong komprehensibo, may mga iba pang approach na nakapaloob dito. Kumbaga, pinagsama-samang mga approach mula sa iba't ibang approach, pinagsama-sama ko, kaya nabuo ko itong approach, kaya tinawag kong comprehensive. Pero sinimplified natin para madaling gamitin sa pagtuturo ng pagbasa. So focus dito, syempre oral language, foundation po yon. Then patungo sa pagbasa at literacy sa Pilipino, no? Pilipino, pero hindi titigil dahil sa pamamagitan nito ay matututo din ang mga mag-aaral ng pagbabasa sa Ingles. So, no, it encompasses 4 practical components, namely curriculum, pedagogy, teaching learning resources, and assessment. So itong approach na to, kinonsider din yung curriculum component. Hindi bastang nag-approach lang, no, kung paano lang mapabasa, kundi iniangkla din sa curriculum. May curriculum din siya, so practical din siya, no? Same with the pedagogy, yung mga strategy, practical po siya, kaya madaling matutuhan ng bata. Madaling gamitin ni teacher, madaling matutuhan ng bata. So teaching learning resources, meron din po, at yung assessment na base din po sa mga activity. So yun po yung hakbang approach. Ngayon naman po, gusto ko rin pong i-share sa inyo, sabi ko, ano lang to ha, patikim lang po ito. Para at least meron kayong pag-iisipan, makiliti lang po ang inyong mga kaisipan, no? So ilang sa mga karakteristik o katangian or salient features ng hakbang approach ay ito po. Una, sabi ko nga kanina, developmental. So dito po, developmental yung arrangement, yung grouping ng mga letra sa pagtuturo ng pagbasa. Parang kagaya sa Marongko, di ba sa Marongko, M-S-A-I-O. Dito iba, no? So yun po ang kailangan yung matuklasan kung papaano ko ni-regroup
o pinagpangkat-pangkat ang mga letra para maging developmental ang dating sa pagtuturo ng pagbasa para hindi hirap ang mga bata at hindi rin hirap ang guro. Pangalawa, practical na technique o ito ay may practical na technique para madaling matuto ng blending ng mga tunog at makabasa ng pantig at salita. So isa po kasi ito sa skill na napakahirap ituro sa mga bata sa pagbasa, yung blending. Kaya dito, ipapakita ko po dito, meron po akong mga nakapaloob na practical techniques para mas madaling makapag-blend ang mga bata and eventually makabasa ng pantig at mga salita. Sunod ay pangatlo. Bali guys, ang ibibigay ko lang sa inyo ay 6, Ayaw kong ibigay lahat. So ibibigay ko lang yung 6 na medyo kikiliti sa inyo. Yung pangatlo, ito po ay may mga practical na technique o pamamaraan para mabilis makabasa ng salitang may diptongo at cluster. So alam natin lahat kung mga nagtuturo tayo ng pagbasa sa Pilipino at maging sa English, meron tayong words with diphthongs and cluster. So, isa yun sa medyo mahirap-hirap na skill sa pagbasa. Pero dito, bibigyan natin ng mga practical technique para mas mabilis makabasa ng mga salitang may diptongo at cluster. Pang-apat naman, kung gagamitin po itong hakbang approach, mabilis na matututo ang bata na magbasa sa Filipino and eventually sa English. Kasi kung may practical technique tayo para mabilis yung sa blending at saka pagbasa ng mga salitang may diptongo at cluster, eventually masasabi natin na mas mabilis na matutong magbasa ang bata sa Filipino and eventually English. So yun yung pang-apat. At ang pang-5, meron po tayong provide na practical, again, practical strategy o practical na estratehiya sa pagdevelop ng comprehension skill o maunawang pag-iisip. Yan. Kasi ito ang pinakamahirap na parte sa pagbabasa o pagtuturo ng pagbasa na maaring kayang basahin ng bata ang mga salita, mga pangungusap, ngunit walang pag-unawa o walang comprehension. In that case, hindi natin masasabing ganap na marunong magbasa talaga ang bata. Hindi pa talaga siya independent reader, So dito may technique din po tayo, practical technique o strategy para ma-develop ang comprehension skill ng mga bata mula pa lamang sa siguro grade 1 and so on, So yun po. At pang-6, yung huli kong ibibigay lang po sa inyo, maaring gamitin itong hakbang approach with the hakbang module manual sa remediation. Nauuso tayo sa remediation, Imbis na magturo, nadadagdag pa sa load natin, sa panahon natin, sa oras natin yung remediation. So again, pwede po itong gamitin sa remediation kahit na anong antas o grado pa ng bata. So dahil hakbang siya, ulitin ko, hakbang, ito po ay binubuo ng 10 hakbang. Ang bawat hakbang ay may focus o may tuon, hanggang sa maabot ang ika-10 hakbang ng estratehiya na ito, approach na ito, matitiyak natin na will develop yung ating mga mag-aaral. So, ang masasabi ko lang, kung maabot ng bata yung hakbang 7, ang bata ay masasabi kong sentence reader or paragraph reader na may comprehension. So, yun po ang aking masasabi at obserbasyon base sa aking o sa resulta ng aking action research. Para sa kaalaman po ninyo, ang aking action research ay gumamit ako ng 6 na guro para gamitin ang estratehiya at 12 magulang para makatulong ni guro. Ginamit din ang nasabing module manual na kung saan ginamit ang nasabing hakbang approach. At so far, maganda ang kinalabasan. So, pansamantala, yan muna po at
titingnan ko ang magiging mga development at para masundan ko ang video na ito. So, yan muna po. Maraming salamat. Baka interesado po kayo, ay willing naman po akong mag-share. So, hindi lang muna sa ngayon, yan muna pansamantala. Again, maraming salamat po sa inyong pakikinig. See you again. Try to like, comment, and subscribe to my YouTube channel. Thank you po. Bye-bye.